Pulso at Balita. 2 minuto makalipas ang ganap na ikawalo ng umaga, samantala nandito na ang commander nitong 802nd Infantry Fearless Brigade na ngayon nagdiriwang ng kanilang ika-36 na taong anibersaryo ng pagkakatatag. Alamin nyo natin mula doon sa kanilang month-long activities na nilunsad na bagay nga ng kanilang pagdiriwang ng anibersaryo ngayong araw na ito, April 16. Nandyan si Brigadier General Noel A. Bastuir, commander po ng 802nd Brigade. Sir, magandang umaga po. Nick Lipana at Chivare, live na po tayo dito sa ating Pulso at Balita sa DWWD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Sir? Magandang umaga, katropang Nick. No? Ganon din sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at taga-subaybay sa inyong programang Pulso at Balita. Yes sir, alam ko month-long activity yung inyong inilunsad, iba't ibang klase, no? Bahagi ng inyong itong anibersaryo ngayon, 36th year. Ngayon pong araw na inyong anniversary, anong inaasahang pinakatampok ng inyong pagdiriwang? Ngayon talaga ang aktual na D-Day, no? Ang araw ng anniversary, April 16. At mamaya may program tayo at nire-recognize natin ang mga partners natin dito sa area na nagbigay ng kanilang tuloy na pagsuporta at bibigyan natin sila ng recognition, pati na rin ang ating mga kasundaluhan, no, na deserving personnel natin, bibigyan din ng award, no, at bibisita dito ang ating commander bilang ating guest of honor and speaker dito sa ating anniversary ngayong araw na ito, katropang Nick. Ano hong nasaan na ngayon ang 36th Infantry Brigade, 802nd Brigade? Ano ho yung tanong nyo, katropang Nick? Hindi ko masyadong nakuha. Kumbaga po ngayon sa inyong 36th anniversary, nasaan na po ang ating 802nd Brigade? Gaano na kalayo ang narating nito? Ang 82nd Brigade, no, ay 36 na taon na, no, na simula nung naitatag, no, bilang isang infantry brigade. At ito ay patuloy na gumaganap, no, sa kanyang trabaho, ang mga kasundaluhan natin pati mga OPCON units na panatilihin ang kapayapaan, no, sa lugar na kanyang nasasakupan. For this year, no, ang team ng aming anniversary ay 36 years of fearless legacy, continuing the tradition of service in Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar and Eastern Samar provinces, no. So itong tema namin, no, ito ay nagpapakita ng kabuuang essence ng noble mission namin sa brigade, which is number 1 is to uphold at sustain ang peace o ang kapayapaan, at katulong din tayo, no, sa development o mga efforts para mapaunlad ang mga lugar na ating nasasakupan, at of course pangalagaan ang seguridad ng mga kababayan natin dito sa lugar na ating nasasakupan, katropang Nick. Yes sir, and yung mga malalaking accomplishment po ninyo, no, dito sa panahon ng inyong pagtupad sa mission. So ngayong inyong anniversary, siguro ito ba yung pagkakataon para ibalik naman natin, pasalamatan naman o kilalanin po yung ating mga stakeholders, mga LGUs and yung inyong mga personnel na nagpakita po ng labis na dedikasyon sa pagtulong sa inyong mission. Yes, tama po yan, katropang Nick, no, dahil nga kung ano man ang accomplishment, no, na nakamtan ng ating brigade at ng mga units under natin ng 82nd Brigade, hindi yan mangyayari kung hindi sa pakikiisa ng ating mga stakeholders, no, particularly ang mga local leaders, ang other organizations at ang mga community mismo, yung mga kababayan natin sa mga lugar na nakikiisa, no, sa ating kampanya. So for the past year, no, kasi yearly man natin sineselebrate, sasabi nating napanatili natin, no, na tahimik, peaceful ang area, no, ng 82nd Brigade. Hindi nakapagsagawa ng anumang karahasan ang kalaban natin, ang CPP, NPA, NDF dito sa area natin. At yan ay nangyayari hindi lamang dahil sa atin ng mga tropa natin, kundi sa buong mga stakeholders, no, particularly na yung mga task force LCAC natin, down doon sa mga barangay level sa katropang Nick. Kano ba kalaki ang area po na nasasakop ng 802nd Brigade, sir?
Sa kasalukuyan, no, simula nung January, medyo malaki-laki na ang area na ating nasasakupan. Buong isla ng Leyte, no, na may dalawang probinsya, yung Leyte at saka Southern Leyte. Mm. Kasama na rin yung probinsya ng Biliran. And naidagdag sa ating area yung southern part no, ng Samar Island, consisting of municipalities from Samar at saka Eastern Samar provinces sa Katropang Nick. Oo. And so far po sa ngayon, yung mga ginawa ninyong month-long activities, meron kayong mga pa-contest about dun sa mga naging accomplishment yata ng inyong brigade, paano bang paano bang result noon? Malalaman natin yung result, no, yung may reels making contest tayo doon sa mga tropa natin, no, Oh. na ang kanilang mga reels, no, mga videos ay nagpapakita ng mga ginawang kabutihan, no, ng ating mga tropa, pati na yung mga OPCON units natin, no, yung 4 na batalyon natin, yung 14 IB, 93rd IB, 63rd IB, 78 IB, yung mga CMO company natin at iba pang mga combat service support units natin na nasa ilalim ng ito 2nd Brigade. So, isa sa criteria doon, Katropang Nick, is paramihan ng mga reactions like yung mga heart, mga like, at mga views, no, na kung saan doon napapakita natin ang mga magagandang ginawa ng ating mga tropa on the ground, no. So, malalamay cut-off date tayo niyan at ibibigyan natin sila ng award mamayang gabi siguro, Katropang Nick. And pati yung panran ninyo, yung healthcare ninyo, bahagi, yung kumbaga yung hanggang sa pagdiriwa ng anniversary ninyo, parang ang nasa isip ninyo is yung pa rin mga nasasakupan ninyo, Yes, tama po yan, Katropang Nick, dahil simula pa noon mga nakaraan, gumantlong tong activity natin and every weekend no, may mga activities tayo kaugnay nga nitong pagdiriwang ng ating 36th anniversary. So isa dyan yung healthcare fair, medical care para doon sa ating mga kasundaluhan, no, pati sa mga pamilya nila, sa mga kafgo, kasi kailangan din nating patuloy, no, na tingnan din natin ang welfare ng ating mga tropa. Pati din doon sa mga former rebels natin, pati doon sa pamilya ng mga NPA na naging kasangga na natin, katuwang na natin, kasama na natin, no, sa ating hadikaing pababain at ang kanilang mga kaanak na nandoon pang nagtatago sa bundok. At may mga medical, dental, mga check-up ng mata, check-up doon sa kung may mga makaramdaman sila. May mga doktor, no, na mga kaibigan natin na sumama dito. At nag-bloodletting activity din tayo. Noong mga nakaraan, may mga bike for peace, color miran, may tree planting activities, which is part of our month-long celebration itong ating anniversary, Katropang Nick. Kasi kung hindi ho matahimik ang inyong nasasakupan, na pwedeng hindi natin masabi na makakapagsagawa tayo ng ganyan mga fun run or bike for peace, ng malaya, Yes, Katropang Nick, no. So, yun, isa din 'yan sa pamamaraan, no, na makikita natin na sa kasalukuyan nga, no, yung area natin particular dito sa Leyte and even doon sa Samar ay matuturing na nating peaceful, no, kasi ang mga kalaban nabibilang naman natin kung ilan sila, saan sila namamalagi, saan sila nagtatago at patuloy ito, no, hinahanap ng ating mga tropa on the ground, Katropang Nick. Meron naman mga area na deklarado po sa inyo sa ito second na under yung SIPS? Yes, Katropang Nick, yung SIPC or Stable Internal Peace and Security Condition, no. Isa 'yan sa mga gustong i-deklara, no, part ng ating programa na madeklara ng mga municipalities na kung saan masasabi nating talagang stable na ang kanilang internal peace and security condition, no. So nung nakaraang April 12, ang bayan ng Hiporlos, no, sa Eastern Samar ay ang pinakakauna-unahang bayan sa area natin dito sa ito 2nd Brigade na nagdeklara ng kanilang municipality as Stable Internal Peace and Security Condition or SIPC na tinatawag natin na Katropang Nick. So magandang pwede sana natin itong ma-declare na insurgency free talaga. Kaso lang may nag-iisa pang NPA, no, na nakatira doon sa bayan na yon, sa isang barangay, sa interior barangay, na hindi na umuwi diyan at yun ay tinatrabaho din nila, no, ng mga taga Hiporlos para tulungan na rin na makababa na para iwanan ang armadong pakikibaka
At yun yung efforts natin, no? Binibilang natin yung mga NPA kung taga saan. Ang kanilang mga pamilya ay kaisa natin at ang mga local leaders, no, sa mga lugar na kung taga saan sila para pabalikin sila para magiging peaceful ang lugar. Oho. So, yun, no, isa sa mga ano natin at ang marami pang mga bayan, no, na ina-arrange natin na gusto na rin magdeklara nito dahil ang kaakibat nitong pagdeklara ng SIPSI ay ang commitment mismo, no, ng ating mga local leaders Correct. down to the barangay at ang community mismo na ipatuloy itong peaceful situation, peaceful condition sa kanilang lugar at ay hindi na nila papayagang balikan pa sila muli ng CPP, NPA, NDF, katropang. And ano yan, kumbaga takaw pansin yan dun sa ating mga investors kapag nagdeklara ng SIPs and then eventually insurgency free, ano? Tama po yan, katropang Nick, kasi di ba pag sinabi mong Samar, ang iniisip ng iba, generally, is magulo. Magulo. Pero actually, may mga threat lang naman doon sa area na sa looban. Pero kung pumunta ka dito sa kanayunan, sa mga barangays na mga ano, ay wala na nga. At yun na nga, no, sa masasabi natin, no, sa buong taon, walang nagawang violent activities o karahasan, no, ang CPP NPA dito sa area natin. So, para mapakita yan, yung mga municipalities na or cities na makapag-declare nito, malaki ang impact nito sa investment, sa tourism at iba pa, katropang Nick. I see. Sir, alam kong meron kayong gagawin program proper. Anong oras ba ang program proper po ng inyong anniversary? 10 a.m. po yung 10 naka-schedule na program, no? At sa ngayon, no, may mga iba pa tayong mga activities dito. No? Like kanina, nagkaroon tayo ng mass, no, para pasalamat sa mga biyaya na natanggap ng ating mga kasundaluhan. Ligtas tayo palagi sa kapamakan. At may mga iba-iba pang mga activities sa katropang Nick. Yes, sir. Last na lang, after 36 years of existence, ano po ngayon ang pinaka-focus ng 802nd Brigade? Yes, katropang Nick, no. Sa ngayon, no, na kumbaga sa ating kampanya ay nasa final push na tayo, no, para sa totally mawakasan na natin itong local communist conflict. At ito ay bahagi ng kampanya natin is yung talagang paano i-maintain ito. Mapababa pa natin ang mga natitira na lang na armado. At yun, magagawa natin yan kung nagkakaisa lahat. No? So, dito nakikita naman natin na maganda ang unity and solidarity ng ating mga peace and development stakeholders dito sa area. At siguro dagdagan pa natin yan. At kung maubos natin, mapababa ang mga natitira pang armado, dahil wala naman silang controlled na area o mass-based area. At yan, no, ay isang malaking accomplishment hindi para sa 82nd Brigade, kundi para mismo sa ating mga kababayan na siyang beneficiaryo nitong kapayapaan na pinaghirapan ng ating mga kasundaluhan. Ayun. Wala daw bang pa-contest, sir, na pasarapan ng kape? Hindi na natin inano yan dahil iba-iba ang panlasa ng kape natin na katropang Nick. Sir, maraming salamat po sa oras. Alam namin busy kayo. Baka meron pa kayong mga gustong mga anunsyo or gustong idagdag. Yun lang siguro katropang Nick, no. Papasalamatan natin ang lahat, no, ng mga kababayan natin dito sa area, no, sa Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar at saka Samar provinces. At pati na rin, no, sa kanilang patuloy na pagsusuporta, no, sa ating kampanya. And of course, sa mga tropa din ng 82nd Brigade, mula sa 14 IB, 93rd IB, 63rd IB, 78 IB, pati mga Kafgus natin, no, pati yung mga former rebels, mga peace and development workers natin, peace builders, families ng FRs na nakikisa sa atin, no. Maraming salamat sa inyong pagtulong para makamit natin ang kapayapaan. So ang 82nd Brigade ay patuloy na nandito para sa inyo dito sa lugar na ating nasasakupan. Maraming salamat, katropang Nick. Yes, sir. Yung mga awardees po ninyo na nagpakita ng labis-labis na dedikasyon sa pagtupad o pagganap sa kanilang mga tungkulin, no? Even beyond ng kanilang duties. Ano? Thank you. Pasalamatan din po natin.
Thank you very much po si Brigadier General Noel A. Bestuir, ang commander po ng 802nd Infantry Fearless Brigade na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang ika-36 na taong pagkakatatag. Mabuhay ang 802nd Brigade. Congrats kay General Noel A. Bestuir. Pulso at balita.